Katabi. Mula noong isinilang tayo sa mundong ito ay nasanay tayo na may katabi. Mula sa kama na inyong tinutulugan ng ina hanggang sa makasama mo sa iisang kama ang iyong mga kaibigan habang nagkwekwentuhan at nagtatawanan, at kapag tinakda ng panahon ay makakatabi mo na ang iyong kabiyak na iyong makakayakap sa mga panahong hindi ka sigurado sa nangyayari sa iyong paligid. Katabi. Kapag nakasanayan mo ang mga salitang ito ay tila kay hirap ng matulog mag-isa. Kahit gaano man kalambot at kabango ang iyong tinutulugan. Katabi. Sino nga ba ang iyong nakatabing nag-iwan na ng permanenteng marka sa iyong kama? Sino siya? May ipapakilala ko sa inyo mga kabarangay ang isang babaeng wala ng katabi. Bakit nga ba? Bakit nga ba nawala na ang umuukupa ng kalahati ng kanyang kama? Si Vina, bida sa ating kwento. Sabay-sabay natin siyang kilalanin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Dear Papa Dudut. Handa nang matulog ang gabi pero heto ako at pabaling-baling pa rin sa malawak kong kama. Hindi mainit, hindi malamig pero tila hindi komportable ang aking katawan sa aking kamang hinihigaan. Tahimik na ang paligid. Nakakahiya nang gumawa ng kahit na anong ingay na maaaring makaputol sa tulog ng mga nahihimbing kong kapitbahay. Hindi ako makatulog. Ilang oras na lamang at tuluyan ng kakalat ang liwanag sa buong kapaligiran. Pero ang aking mga mata ay tila ayaw pang bumigay. Ayaw ko namang bumangon. Baka mas lalo pang magising ang aking diwa kapag ginawa ko yon. Ilang pikit ang aking ginawa. Ilang baling at ilang suntok sa aking unan pero hindi ko pa rin makuha ang tulog na aking nais. Hindi ako nagtataka kung bakit ako ganito ngayong gabi. Sanay na ako bilang ang mga gabing nakakatulog ako ng maayos at hindi kabilang ang ngayon. Nakatalikod ako noon at inayos ang aking pagkakakumot. Muling pinikit ang aking pagurang mata na ayaw pang mamahinga. Ilang minuto ako sa ganitong posisyon at nang mangawit ako ay humarap naman ako sa kabilang parte ng kama. Maling desisyon. Sa ginawa kong yon ay mas lalong hindi ako nakatulog. Bakante ang parte ng kama na yon. Hindi nagusot ang kobre kama kahit na ilang beses pa akong bumaling-baling. Tinitigan ko yon kasama ang una na maayos at malinis pa ang punda. Ilang minuto ako papadudot na nakatulala dito. Ilang minuto yon bago tuluyang bumagsak ang isang mainit-init na luha sa aking kanang mata. Nakaramdam akong muli ng lungkot sa pagkagat ng gabing yon. Wala akong katabi. Wala na akong katabi. Ilang taon na rin at matagal na rin walang umuukupa sa parte ng kama na yon. Ako si Vina at sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Ang dahilan papadudot kung bakit wala na ang dating taong nakakasabay ko at dahilan ng mahimbing kong tulog. Nasaan na kaya siya? Sabayan mo ako. Alamin nating pareho. Ako na naman ang may kasalanan? Ako na naman? Nanggagalaiti kong sabi kay Troy isang umaga. Hindi ito sumagot at sinabunutan lamang ang kanyang buhok. Ano, sumagot ka? Sumagot ka! Tinulak ko ito para magsalita at napatayo ito mula sa sagling pagkakaupo at hinarap ako. Ano bang problema mo? Sa madami nga akong tinapos sa trabaho sa bahay . Bakit ba panay na naman ang dakdak mo? Pasigaw nitong sabi na mas lalo kong kinagalit. Pinanlakihan ko ito ng mga mata, ang kapal ng mukha niya. Siya pa itong galit gayong siya na nga yung hindi umuwi ng isang buong gabi. Ako na itong napuyat kakahintay sa kanya. Pero ni isang text ay wala man lang akong natanggap mula sa kanya. Di sana man lang nagparamdam ka, hindi ba? Di sana tinext mo man lang sana ako. Para hindi ako parang kawawa dito na nag-aalala kung ano nangyari sa'yo. Pasigaw kong balik sa kanya. Hindi na ito sumagot pa papadudot at saka padabog na bumalik sa aming kwarto. Binalibag nito ang pintuan at pagkatapos noon ay narinig ko ang paghagis nito ng babasaging gamit sa aming dingding. Nakaupo na ako noon at tila sumakit ang ulo ko sa kumprontasyon na nangyari sa aming dalawa.
Asawa ko si Troy, Papa Dudut, 3 taon na at hindi naman kami ganito dati. Pero ngayon ay talo pa namin ang 2 leyong nag-aaway sa kagubatan. Hindi kami ganito noon. Hindi talaga. Si Troy ang una at huli kong karelasyon, Papa Dudut. Una at huli kong pag-ibig. 2005 noong isinagot ko siya nang magsabi ito ng nararamdaman sa akin. Hindi ko na nga pinatagal pa ang panliligaw nito dahil una pa lang ay gusto ko na ito. Sino ba namang hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo, matalino, may maayos na trabaho at higit sa lahat ay mabuti. Mabuti hindi lamang sa akin at sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga hindi ko kakilala. Nakakatuwa, bakit ko nga ba pakakawalan pa ang ganitong klase ng lalaki na bihira mo lang mabingwit sa iyong lambat? 2010 noong sinabi kong oo nang tanungin ako nito kung gusto ko ba siyang pakasalan sa harapan ng mga taong mahahalaga sa amin. Oo, yan din ang naging sagot ko taong 2011 nang humarap kaming pareho sa altar. Punong-puno ng pagmamahalan ang tahanang kanyang nasimulang pinagawa bago pa man kami ikasal. Araw-araw ay pinatunayan lamang nito na tama ang desisyon kong magpatali sa kanya. Pero hindi pa man umaabot ng kalahating dekada ang aming relasyon ay bigla na lamang itong nagbago. Bigla na lamang kaming nagbago. Madalas ang nagiging away namin. Mga away na sana ay pwede namang masolusyonan kaagad pero nagpapataasan kami ng ihi at mas piniling konsintihin ang aming mga pride. Hanggang sa ang away na iyon ay nadagdagan ng ultimo paghugas sa basong nasa lababo ay napag-aawayan pa naming dalawa. Sigawan, tulakan at murahan. Yan, Papa Dudut, ang madalas na marinig mo sa loob ng aming tahanan. Samantalang ang lambingan, yakapan at halikan ay tuluyan ng nabura sa aming sistemang dalawa. Makabalik pa nga kaya kami sa dating kami? Makabalik pa kaya ang mahaba naming pride at subukang ayusin ang gusot naming pagsasama? Posible kaya? Posible pa ba, anak? Ganyan talaga ang buhay na may asawa. Inabot ni Mama sa akin ang isang baso ng tubig upang mapakalma ako nito sa aking hindi matigil na pag-iyak. Sumbungan ko si Mama sa mga panahong hindi kami nagkakaunawaan ni Troy. Kapag alam kong malabo kaming maayos sa araw na yon ay tatakbo ako pabalik sa bahay ng aking mga magulang para magpalipas ng gabi. Kasi sobra naman siya. Nung una kahit kasalanan niya, ako na mismo ang humihingi ng tawad. Pero ngayon kasi pagod na ako . Kung galit siya, galit na rin ako. Pahinto-hinto kong kwento dahil patuloy pa rin ang aking paghikbi. Hinaplos nito ang aking pawisang likuran dahil sa pagtakbo. Anak, baka naman kasi nag-a-adjust pa lang kayong pareho sa buhay mag-asawa. Ganyan din naman kami ng papa mo . Unang 1 taon ng aming relasyon. Naalala ko pa nga noon pati paglalaban ng underwear niya ay pag-aawayan pa namin. Natatawa ang sabi ni Mama pero hindi pa rin ito natinag ang aking pag-iyak. Nang mapansin ito ay nilapit ako nito sa kanya para patahanin. Tulad noong bata pa lamang ako. Pero Ma, 3 taon na kasi kaming magkasama . Gaano po ba katagal ang hihintayin ko para masabing nakapag-adjust na kami pareho? Hindi ko narinig ang kanyang pagsagot, Papa Dudut. Maski siya ay hindi sigurado. Niyakap na lamang ako nito nang wala na itong masabi. Sapat na yon, Papa Dudut, para sa akin ng mga oras na yon. Hindi naman sagot ang hanap ko noon kundi ang isang taong makikinig sa aking mga hinaing. Nanay Carmen, narinig naming pagtawag at pagkatok mula sa aming gate. Napakalas ng pagkakayakap si Mama sa akin at tumayo para silipin sa bintana kung sino yon. Anak, andyan ang asawa mo sa labas . Lumabas ito at pinagbuksan ito ng gate. Nainis ako kay Mama, Papa Dudut, noon dahil hindi man lang ako hinintay na magsabing wag itong pagbuksan. Pero marahil gusto lamang naman nitong magkaayos kaming dalawa. Mabilis na nakapasok ng bahay sina Mama at Troy. Nakasimangot ako noon nang magpaalam si Mama para kunwari ay may ayusin sa kusina.
Kahit na alam ko naman talaga ay nais niya kaming maiwang dalawa sa sala. Naupo ako sa sofa at humarap sa kabilang parte ng bahay kung saan ay hindi ko siya nakikita. Tahimik kaming pareho ng ilang minuto bago nito hinawakan ang aking kaliwang hita para magsimulang magsalita. "Vina, patawarin mo na ako. Tara na, umuwi na tayo." Hindi ako sumagot noon sa kanyang sinabi at mas piniling tanggalin ang pagkakahawak nito sa aking hita. Nang gawin ko yon, Papa Dudut, ay lumipat ito ng pwesto nang mas malapit na sa akin. Nagiinit na ang aking ulo noon at gusto ko siyang tadyakan palayo sa akin, pero nakakahiya kay Mama, lalo na kay Papa na noon ay natutulog na. "Sige naman na oh. Halika na, umuwi na tayo. Ayoko nang matulog mag-isa. Natatakot ako sa bahay baka may mumu." Palambing biro nito sa akin, Papa Dudut, na noon naman ay nagpatawan ng palihim sa akin. Napansin ito, kaya naman gumawa ito ng paraan para mas makuha pa ang aking loob. Lumapit ito lalo at hinarap ako sa kanya ng dahan-dahan. "Tara na, tawarin mo na ang asawa mong loko-loko. Inaantok na ako eh. Tulog na po tayo." Tila isang batang nagsusumamo. Natawa na lang ako nang gayahin ito ang pagbusangot ko kapag ako ay nagtatampo. Niyakap ako nito na tanda ng pagpayag ko. Maayos na naman kami, tulad ng dati. Pero Papa Dudut, hanggang kailan na naman kaya ito tatagal? Tinignan ko ang aking sarili mula sa salamin na nasa aming CR. Nakasuot ako noon ng hapit na pulang bestida na kakabili ko lamang kanina. Sinipat-sipat ko ang aking mukha hanggang sa aking katawan para masiguradong kapag nakita ako ng aking asawa ay matutuwa ito. Maganda na ako at parang hindi ako napagod sa ginawa kong paghahanda ng isang romantikong gabihan. Sorpresa ito para kay Troy. Matagal-tagal na rin kasi, Papa Dudut, kaming hindi nagde-date sa labas at mas naisip kong dahil abala naman ito sa trabaho ay mas magandang gawin na lamang ito sa aming bahay. Tulad ng payo ng aking ina. Maganda raw na gawin ito para mawala ang pagod ng aking asawa oras na madat na nito ang aking ginawa. Lumabas ako ng CR at nagtungo sa aming hapagkainan. Nakahanda na ang paborito nitong sinigang na baboy at Bicol Express. Pareho kong pinaghirapan. Tinignan ko ang orasan at alam kong anumang oras ay darating na ito. Sinindihan ko ang 2 kandila sa mesa at saka pinatay ang ilaw sa loob ng bahay. Napaka-romantikong tignan. Napangiti ako at naalala ko pa noon na ganito rin ang madalas kong sorpresa sa kanya noong kami ay magkarelasyon pa lamang. Alam kong ito ang magpapasaya sa kanya at magpapawala ng pagod niya. Hindi na nga ako makapaghintay pa, Papa Dudut, na makita niya ito. 1, 2, 3 oras na ang lumipas pero wala ito. Muli kong pinainit sa microwave ang nakahaing pagkain. Bumalik ako sa CR at siniguradong maayos pa rin ang aking itsura. Kahit pasado 11:00 na ng gabi. Nakita ko ang paglabas ng eye bags ko kaya naman nagpulbos na lamang ako at nagpahid ng manipis na lipstick. Bumalik ako sa hapagkainan para muli siyang hintayin. 1, 2, 3 oras na naman ang lumipas pero wala pa rin ito. Kanina ko pang tinatadtad ng text ang cellphone nito pero wala pa rin. Tinawagan ko na ito pero wala pa rin sagot kaya naman para akalmahin ang aking sarili ay inisip ko na lamang na baka may ginagawa pa ito sa trabaho at na traffic pa uwi. Nasaan na ba to? Ito ang aking naging tanong nang mamulat ng kung 3:30 na ng madaling araw. Tumayo na ako, Papa Dudut, at tinignan ko ang ulam. Nawala na ako ng ganang ipainit pa ito. Sinindi ko ang ilaw, pinatay ko na ang 2 batch ng kandilang nasa mesa at piniling pumasok na sa aming kwarto. Pero bago ko pa man mabuksan ang pintuan ng kwarto ay naulinigan ko ang pagdating ni Troy. Pabalibag nitong binuksan ang main door at doon ay nakita ko, doon ko nalaman kung bakit hindi ito nakauwi ng maaga. Lasing ito at pasuray-suray at hinayaan ko ito. Sobra na siya, sobra na talaga. 8:30 na nang magising ako, Papa Dudut. Nagising akong hindi siya katabi sa aking kama.
Alam kong nakatulog ito sa sala dahil sa kanyang kalasingan. May trabaho pa ito dapat pero naabutan ko itong nakahilata sa sofa. Imbis na gisingin ay nagtungo ako sa kusina at nagbasag ng 5 plato hanggang sa magising ito. Nagulat ito at saka mabilis na napatayo pero agad ding nahiga at sinapo ang ulo. Ang over marahil. Lumapit ako at hinila siya sa sofa. "Bumangon ka!" Galit kong sabi. Hindi ito sumunod sa akin at piniling itakip ang throw pillow sa kanyang mukha. "Bumangon ka nga sabi eh!" Ilang ulit ko itong niyugyog hanggang sa mabanas ito papadudot at agad tumayo at kahit masakit ang ulo ay nagawa ako nitong harapin. "Ano bang problema mo?" Hindi na nito hinintay pa na makasagot ako at agad na nagtungo sa kusina para uminom ng tubig dahil halata ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Sinundan ko ito papadudot. Ikaw ang problema ko." Tinulak ko ito ng malakas papadudot dahilan para mabitawan niya ang babasaging pitsil na kakukuha lamang nito sa aming ref. Nagulat kaming pareho at nakita ko ang gigil sa kanyang mukha nang paulit-ulit ko pa rin na itinulak ito. Sa sobrang galit nito ay bigla nitong binalibag ang mesa kung saan ay andun ang mga pagkaing hinanda ko para sa kanya ng gabing yon. Nagwala ito at nagulat ako. Ilang minuto kaming natahimik bago ako dahan-dahang lumuhod para pulutin ang mga nabasag na mangkok at plato. Umiyak ako habang ginagawa yon. Nang hina, nasaktan. "Ang problema naman sa'yo, Troy, hindi mo man lang ako inintindi. Naghanda ako para sa'yo kagabi para maayos na natin ang relasyon natin pero wala. Wala kang pakialam. Iba ka na. Ibang-iba ka na." At kahit nga nangihina papadudot ay nagawa ko pa ring bitawan ang mga salitang matagal nang gumugulo sa aking isipan. Iyak ako ng iyak noon at nakayuko. Pero kahit nakayuko ako ay naramdaman ko ang paglabas nito ng bahay. Naiwan ako mag-isa sa kusina. Naiwan na naman akong muling mag-isa. Ayoko na. Kinagabihan ay hindi ito umuwi sa bahay. Hindi ako makatulog noon at hindi mapanatag. Pabaling-baling ako sa higaan tulad noong mga gabing hinihintay ko ang kanyang pag-uwi. Nakatalikod ako noon, nakatingin sa kanyang pwesto sa kama. Walang lukot ang parting iyon dahil hindi naman niya ito nahigaan. Naplos ko ang kanyang unan, inamoy at kumupas na ang amoy ng kanyang ulo dito dahil hindi na ito madalas na nadadampian ang kanyang ulo. Sabi ko nga sa inyo, madalas ng aming pag-aaway ay lagi na itong huli sa pag-uwi na madalas ay sa sala na lamang dinaraos ang kanyang pagtulog. Bumaling-baling akong muli at sinikap na ipikit at patahanin ang nag-aalala kong sarili. Pero muli akong hinila ng pwesto niya sa kama. Muli ko na naman itong tinignan at hindi pa gusot ang parte ng kanyang kama at ang unan niya'y wala nang halos bahid ng amoy niya. Tumitig ako, umiiyak. Muling inaalala ang mga panahong masaya ko pa siyang nakakatabi sa kamang yon. Nakakakwentuhan kung ano ang mga nangyari sa amin sa araw na yon bago kami magkayakapan para matulog. Wala na yon. Tapos na yon. Troy, ano bang nagawa ko para hindi na maulit ang ating masayang kahapon? Bago ko pa man piniling manatili at maging isang housewife, ay isa akong art instructor sa isang kilalang universidad. 5 taon din akong nagturo pero noong maging kabiyak ko na si Troy ay mas pinili kong sa bahay na lamang para naman mas maalagaan ko siya at ang magiging anak namin. Mahirap para sa akin ang desisyon na yon dahil bata pa lamang ako, ayun na ang pangarap ko. Pero lahat ay nagawa kong talikuran nang maging isa na kami ni Troy. Isang bagay na hindi ko naman pinagsisihan dahil masaya naman akong ialay ang aking oras at panahon para kay Troy at sa bubuuin naming pamilya balang araw. Pero hindi ako ipokrita para hindi aminin sa aking sarili na nangungulila ang aking mga kamay dahil matagal na itong nais makahawak ng pinta at canvas. Mas lalo ko iyong naramdaman nang bumagsak na ang aming relasyong dalawa ni Troy. Kaya naman para hindi ako mag-isipan ng kung ano-ano ay kinuha ko sa ilalim ng aking kama ang karton
na matagal ko na rin hindi nakita ang karton kung saan ay nakalagay ang aking pangpinta. Nilabas ko yon isa-isa at kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya mula sa malungkot kong estado. Nilabas ang isang medyo naninilaw ng canvas. Sinikap kong ayusin ang natutuyo na halos na mga pangpinta. Niremedyohan ko. Nang makontento na ako sa pagbabalik ng kulay sa mga ito, ay saka naman ako nagsimula. Naupo ako sa sahig, sinandal ang canvas sa pader. Kung dati agad-agad akong makakaisip ng subject ko para sa aking ipipinta, pero nang mga oras na yon ay blanko ang lahat. Nakatitig lamang ako sa canvas. Kinuha ko ang pulang pinta. Inalo ito sa kulay na dilaw. Hindi ko alam kung bakit yon ang ginawa ko. Sinubukan kong magpinta pero ayaw gumalaw ng aking mga kamay para idikit ang brush sa canvas. Binaba ko iyon at muling tumunganga. Napatingin ako saglit papadudot sa aking gilid at nakita ang dalawang itim na paint tube. Kinuha ko iyon. Naglagay sa aking palad, ilang saglit kong tinitigan ang aking kamay na nangingitim na bago ko yon dinampi sa canvas. Naging malayang bigla ang aking kamay. Tuloy-tuloy ang paghataw nito sa canvas. Hindi ko na rin alam kung ano ang nangyayari. Basta sumunod na lamang ako sa pag-indayog ng aking mga kamay. 30 minutos ang napalipas ko nang matapos ko ang ginagawa ko. Matagal ko yung tinitigan, Papa Dudut. Bakit ito ang nagawa ko? Bakit itim ang kulay na napili ko? Tumayo ako at dinampot ang canvas. Tinitigan ko itong muli at isang mukha ng babaeng lumuluha habang kagat ng labi ang nakita ko. Kitang-kita sa bawat linya ng kanyang mukha ang lungkot sa kanyang nararamdaman. Itim ito. Itim lahat. Ako ito. Ako lahat. 2 linggo na ang nakakalipas, Papa Dudut, mula noong nag-away kami ni Troy. 2 linggo na akong parang patay na wala nang nararamdaman. Manhid na. Manhid na ako. Sa loob ng 2 linggo ay hindi ko naramdamang kailangan kong hanapin ang aking asawa. Hindi ko alam kung nasaan ito at kung nakakain ba ito ng maayos o kung sino ang kasama nito. Nang mga oras na yon ay wala na akong pakialam, Papa Dudut. Hanggang sa muli kong narinig ang pagkatok sa pintuan. Binuksan ko yon at alam kong siya yon pero wala akong lakas para harapin siya, kaya naman pagkabukas ko ng pintuan ay tumalikod na ako para muling balikan ang niluluto ko sa kusina. Kailangan ko ng damihan ng sahog at sabaw at dumating na kasi siya. Bilang asawa ay kailangan ko siyang pakainin. Pero wala akong ganang gawin yon at walang-wala. 2 linggo na. 2 linggo na mula nang kainin ako ng kamanhiran sa aking katawan. 2 linggo nang paulit-ulit akong ginagambala ng isang katanungan. Vina, tama pa ba na hanggang ngayon ay nakatali ka sa kanya? Tanging ang pagtama ng kutsara sa plato ang naririnig mo sa loob ng aming kabahayan ng mga oras na yon. Magkaharap kami sa hapagkainan habang pilit na kinakain ang hinanda kong pagkain. Maayos naman ang pagkakaluto ko pero ng mga oras na yon ay wala akong malasahan kundi ang pait. Hindi ako tumitingin sa kanya sa takot na baka makaramdam ako ng iba sa kanya. Na baka kapag nagtama muli ang aming mga mata ay muli ko maramdaman ang pagnanais na yakapin siya tulad ng dati. Kontento na ako sa aking nararamdamang kamanhiran sa aking katawan at ayaw ko nang mabago yun. Alam kong palihim itong sumusulyap sa akin at iniiwasan ko iyon, kaya naman bago pa nito mahuli ang aking mga mata ay tumayo na ako, Papa Dudut. Dinampot ang aking pinagkainan at nang mailagay na ito sa lababo, ilagay mo na lang din ang mga pinagkainan mo sa lababo. Ako nang mag-aayos bukas. Ito ang blankong sabi ko sa kanya bago ko tinungo ang aming kwarto. Alam kong sinundan niya ako ng tingay na tila hinihila ako nito para lingunin siya. Matutulog na ako. Matutulog na ako sa kamang 2 linggo ko ring nakasanayang sakupin na mag-isa. 2 linggo lamang pala ang kailangan para tuluyang mabura ang sakit na aking nararamdaman. Nakatulog ako, Papa Dudut. Mahimbing. Pero saglit lamang dahil wala pang 2 oras ay naramdaman ko na
ang mahigpit na pagkakayakap ni Troy sa akin, pero hindi ako gumalaw. Hindi ako nagpatinag, pero wala din akong lakas para tanggalin ang pagkakayakap ng braso nito sa akin. 2 linggo lamang pala ang kailangan para tuluyan ako manghina sa aming sitwasyon. Hoy Vina, asan ka na ba? Ikaw na lang ang hinihintay namin dito. Naiinip na sabi ni Carla sa akin, isa sa mga matatalik kong kaibigan na ngayon ko lang ulit makikita. Mula kasi noong mag-asawa na ako ay huli akong sumama sa kanila ay 3 araw bago ang mismong araw ng kasal ko. Kaya nga laking pagtatampo nila kapag tinatanggihan ko sila ng kanilang paulit-ulit na pag-anyaya na lumabas. Sabi ko nga sa inyo, mula noong sinuotan ako ni Troy ng singsing ay siya na ang naging buhay ko. Siya na lagi ang inuuna ko. Kahit noong mga panahong nagkakalabuan na kami ay hindi ko pa rin magawang lumapit sa mga kaibigan ko sa takot na isipin nila na sakalang ako lalapit kapag hindi kami maayos ng asawa ko. Pero ngayon ay lalabas ako at ibabalik ang tulad ng dating ako bago pa man ako tuluyang matali kay Troy. Malapit na ako. Kabababa ko lang ng jeep, traffic eh. Nagmamadali kong sabi habang sinasabayan ng mabilis na lakad patungo sa bar na pinag-usapan namin. Pusturang-pustura ako kahit pawis na pawis ang noo ko noon, inayos ko talaga ang sarili ko. Pinaghandaan ko iyon dahil ayaw kong makita nila na punong-puno ako ng problema. Nang makarating ako ay tila sila ay mga alagang aso na sabik na lumalapit sa akin. Niyakap ng mahigpit na halos ayaw nang bumitaw. Wala akong intensyong sabihin sa kanila ang aking pinagdaraanan. Ang pakay ko ng gabing iyon ay ang magsaya. Makalimot sa mga problema. Sabado yon, dati kapag ganitong araw ay nasa bahay lamang ako kasama si Troy, nanonood ng mga lumang pelikula na madalas ay hinuhusgahan lamang namin hanggang sa makatulog kaming pareho. Dati yon, matagal nang naputol yon kaya ngayon andito ako kasama ng mga dating tao sa buhay ko. Magpapakasaya hanggang sa makalimot ako ng tuluyan sa aking problema. Nalunod ako papadudod sa alak na hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi. Pero alam ko kung gaano katiim ang mukha ni Troy nang madatnan ako nitong lango sa alak habang nakahiga sa aming kama. Sapo ko ang ulo ko habang naglalakad palabas ng aming kwarto. Masakit ang aking ulo at tila sasabog kapag hindi ko sinapo. Tuyong-tuyo ang aking lalamunan na tila nabahiran ng pagkatigang ng disyerto. Nagtungo ako sa kusina at nagtungo ako sa kusina kung saan ay nadatnang kong umiinom ng kape si Troy. Nagbabasa ito ng dyaryo pero mas pinili niyang wag akong pansinin pero alam kong nagmamasid ito habang naglalakad ako patungo sa ref para kumuha ng tubig. Nakikiramdam ito. Ganon din ako, Papa Dudut. Wala akong balak manatili sa kusina kasama siya dahil mas lalo kong nararamdaman ang sakit ng aking ulo pero bigla akong nakaramdam ng hilo. Napaupo ako kaharap niya. Alam kong nakatingin ito at ramdam ko yon. Hindi ko na halos matanggal ang aking mga kamay sa aking ulo dahil sa sobrang sakit. Nakikita niya yon pero wala itong ginawa. Mas nais pa nitong hawakan ang pahina ng dyaryong nasa kanyang mga kamay kaysa hawakan ng aking noo para kahit papaano ay mawala kahit na isang saglit ang sakit nito. Wala siyang ginawa. Wala. Mabuti na lamang at wala siyang ginawa dahil baka makaramdam ako ng tusok ng konsensya kapag nagpakita ito ng pag-aalala sa akin. Matagal kaming nakaupo doon at walang kibuan. Wala. Nakakabingi ang tunog ng paglipat ng pahina ng kanyang dyaryo. Nakakairita ang tahimik nitong paghigop ng kanyang kape. Nakakabingi, nakakairita at higit sa lahat ay nakakasakit dahil yun lamang ang mga tunog na naglalaro sa loob ng aming tahanan. Posibleng iyon na lamang ang maglarong tunog sa aming paligid dahil unti-unting nawawala na ang dating ingay ng aming pag-ibig. Unti-unti, nawala na ang masayang tunog ng aming pagmamahalan. Unti-unti, Papa Dudut, ay nawala na ang tunog na minsan ay nagpangiti sa amin. Unti-unting nawala na.
Unti-unting nawala na ang lahat. Wala na. Wala na. Sumapit ang gabi at maaga akong nahiga sa aming kama. Nakikiramdam pa rin mula pa noong umaga. Hindi ko alam kung tatabihan ba ako nito at tulad ko'y tahimik din siya, Papa Dudut. Tahimik sa lahat ng mga pagbabagong nangyayari sa aming dalawa. Pinikit ko ang aking mga mata. Nagpapahila na sa antok pero hindi ko magawa. Hanggang sa narinig ko ang pagsiwang ng aming pintuan. Mas lalo kong pinilit ang aking mga mata. Pumasok na si Troy pero hindi pa ito nahiga. Naupo ito sa gilid ng aming kama. Nakikiramdam muli. Ganon din naman ako. Hanggang sa maramdaman ko na lamang ang paggalaw ng kama na tanda ng paghiga nito. Pero tanging yun lamang ang naramdaman ko dahil hindi ko naramdaman ang pagdikit ng kanyang katawan sa akin na dati ay ginagawa niya. Alam kong nakahiga na siya. Nakahiga, malayo sa akin. Nakatalikod kaming pareho sa isa't isa. Nabalot na naman ang katahimikan ng aking kwarto. Tanging paghiga lang niya ang aking narinig. Gusto kong gumalaw pero hindi ko magawa. Tahimik akong nakatagilid habang minumura na ang gabi dahil hindi pa rin ako dalawin ng antok. Gusto ko nang matulog. Gusto ko nang magumaga para hindi na kami makulong pareho sa aming seldang kama na imbis na pinapagaan sana ang aming pakiramdam ay siya pang dahilan ng pagbigat ng aming kalooban. Mabigat na ang aking kalooban. Mabigat na mabigat. Kailangan ko nang tanggalin ang bigat na yon bago pa ako tuluyang masakal at hindi na makahinga pa. Umiiyak ako, yun lang ang tanging paraan ng umiyak ng umiyak hanggang sa mawala ang baha ng sakit sa aking damdamin. Umiyak ako, umiyak ng umiyak hanggang sa tuluyan ng nabalot ng hikbi at pagsinga ang buong kwarto namin. Umiyak ako at umaasa na sa pagkakataong iyon ay damayan niya ako tulad ng dati pero wala. Umiyak ako dahil alam kong kahit naririnig niya ako ay wala siyang gustong gawin para maputol ang pagluha ko. Umiyak ako. Umiyak ng umiyak hanggang sa naawa na ang gabi at hinayaan na akong makatulog ng mahimbing. Huwag kang ang tanga, huwag kang ang martir, utang na loob Vina. Mag-imbestiga ka. Nang gagalaiting sabi ni Carla sa akin habang hinahaplos nito ang aking likuran para mapatahan ako sa aking pag-iyak. Alam kong nangako ako sa aking sarili na hindi ako lalapit sa mga kaibigan ko para isuplong ang mga nangyayari sa amin ng aking asawang si Troy. Pero hindi ko na kaya. Kailangan kong may mapagsabihan ng aking nararamdaman kundi ay baka sumabog na ako. Pero paano kung ako naman pala ang may mali? Paano kung ako ang dahilan kung bakit nagbago na to? Tanga-tangahang kong tanong. Tumigil sa paghaplo sa aking likod si Carla at tumayo. Hindi ko alam kung saan siya pupunta at hindi ko alam kung ano ang binabalak niya. Tumaas ito sa kanyang kwarto. Inayos ko ang aking sarili habang wala ito at makalipas lamang ng ilang minuto ay bumalik ito. May inabot itong calling card. Nagtataka man ay inabot ko pa rin ito. Hindi ko alam kung ano ito kaya naman siya na mismo ang nagsalita. Naalala mo ba ang dating asawa ko? Naalala mo ba kung ano ang dahilan ng aming hiwalayan? Niloko niya ako hindi ba at nalaman ko yon. Nalaman ko yon sa tulong ng taong nasa calling card na yan. Magaling mang-imbestiga yan. Bayaran mo siya ng sapat at siya nang makakaalam kung pinependeho ka ng asawa mo. Tumingin ako sa kanya, Papa Dudut. Pendeho? Niloloko? Posible nga bang nagloloko na si Troy kaya bigla akong nakaramdam sa kanya ng pagbabago? Hindi ko sinasabing sigurado kung nanloloko yan si Troy pero sa mga kwento mo, ganyan na ganyan din ang dating asawa ko bago ko mahuli ito. Wala namang mawawala kasi kung susubukan mong paimbestigahan siya. Kung hindi niya maibigay sa iyo ang sagot kung bakit nagbago na to, aba, edi ikaw na lang ang humanap nito. Sa tulong ng taong nasa calling card na yan. Kakatulong siya. Maniwala ka. Hinawakan nito ang aking kamay at pinisil para iparamdam na suportado niya ako sa aking susunod na gagawin. Tahimik kong tinignan ang calling card. Nagtatalo ang aking damdamin paano kung
Lumabas nga na niloloko ako ni Troy. Makayanan ko pa kayang harapin ito. Ito lang ang mga litratong nakuha mo? Tanong ko kay Dan, ang investigador na nirekomenda ni Carla sa akin. Mga litrato sa loob at labas ng simbahan hanggang sa kanyang trabaho pauwi ng bahay. Wala siyang kasama. Dapat maligayahan ako dahil napatunayan kong wala namang iba ang aking asawa, pero hanggang ngayon ay hindi sapat ang mga litratong ito para makakuha ako ng sagot na hinahanap ko. Yan lamang po ang nakuha ko sa loob ng 2 linggo na pinasubaybayan ninyo sa akin ang asawa nyo. Maski nga ako'y nagtataka kung bakit labas-masok lamang siya ng simbahan at may 3 beses lang na nakita at binantayan ko ito na natulog sa labas ng simbahan. Wala siyang nakakasama kahit na mga kaibigan. Palagi siyang mag-isa. Mag-isa sa simbahan na yan. Nakatulala at walang ibang ginagawa. Sa mga sinabi niyang ito ay mas lalong bumigat ang kalooban ko. Ano ba talaga ang totoo? Tila mas naging komplikado ang sitwasyon nang malaman ko kung ano ang ginagawa nito kapag huli itong umuuwi o minsan ay hindi na umuuwi. Anong meron sa simbahang ito? Nakatitig ako sa mga larawan at pilit na iniisip kung ano nga ba ang meron sa mga litratong yon. Wala akong nakuhang sagot. Napabuntong hininga na lamang ako, Papa Dudut, habang kinukuha ang sobrang may lamang pera sa aking bag, kabayaran kay Dan sa pag-iimbestiga nito sa aking asawa. Salamat po, Ma'am Vina. Kung may maitutulong pa ako tawagan niyo lang ako. Tumango lamang ako at saka ito nagpaalam. Hindi ko na kailangan ng tulong ni Dan. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para malaman ang nangyayari sa asawa ko. Alam kong may mali, oras na para alamin ito at nang maitama na ang aming relasyon na unti-unti nang natutupok. Kanina pa ako sa aming kwarto at hindi mapakali, Papa Dudut. Pahiga-higa ako sa kama at pilit na inaayos ang aking planong kumprontahin si Troy sa mga larawang nasa aking mga kamay. Kailangan ko nang malaman kung bakit ito ganito sa akin. Baka naman kasi may maitulong pa ako. Ayokong basta-bastang itapon ang aming relasyon at alam ko sa aking sarili kung mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi iyon nawala kahit panay ang sama ng loob na aking nararanasan ngayon sa kanya. Tumayo ako sa aming kama nang marinig ko ang pagkalos ko sa labas. Alam kong siya na yon. Matagal pa bago siya pumasok sa aming kwarto. Kabado ako noon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung paano ibubuka ang aking bibig para sabihin ang aking natuklasan. Ano mang sabihin ko, alam kong magagalit ito. Pero kailangan kong piliin ang mga salitang gagamitin ko para hindi naman lumala ang galit nito. Pagpasok nito sa aming kwarto ay nagkatinginan kami ng ilang segundo bago siya mismong bumitaw sa pagtitig at saka tinanggal ang kanyang kurbata at sumunod na ang polo. Naghahanda na marahil para magpahinga. Pero bago pa man ito matanggal ang mga botones ng kanyang polo ay binalibag ko na ang mga larawan sa sahig kung saan ay makikita niya yon. Hindi ko alam kung bakit iyon ang ginawa ko. Bahala na, wala akong masabi. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Naguguluhan man siya sa aking ginawa ay nakita ko ang pagluhod nito para damputin ang mga larawang nasa sahig. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang mukha. Ano ito? Nagtatakang tanong nito pero halata ang bakas ng galit sa kanyang mukha. Bakit hindi ikaw ang sumagot sa mga tanong mo? Ano nga ba yan, Troy? Anong meron sa simbahan na yan? Hindi ito sumagot kaya naman tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama at saka tinulak ito. Anong nangyayari sa iyo, Troy? Gusto kong malaman kung ano dahil kahit ako nababahala na ako sa iyo. Kaya pinaimbestigahan kita. Patawarin mo ako sa ginawa ko pero kailangan ko nang malaman ang totoo. Hindi ito nagsalita at lumapit ako muli para sa pagkakataong iyon ay yakapin siya pero nagulat ako nang itulak niya ako sa kama at saka tumakbo palabas ng kwarto. Sinubukan kong habulin ito pero huli na at nakalabas na ito at nakasakay na ng taxi. Nanghina ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang mga susunod kong gagawin. Nakita ko na lamang ang sarili kong napaupo sa tarangkahan ng aming pintuan. Umiiyak. Umiiyak ako. Troy, ano bang nangyayari sa iyo?
Hinintay ko ang pag-uwi ni Troy ng gabing iyon. Nakahiga ako sa kama, hinang-hina sa pag-iyak. Wala akong ibang nilapitan dahil nais kong maayos na ang relasyon namin nang kaming dalawa lamang. Nakaharap ako sa parte ng kanyang higaan. Nalukot ito. Nalukot dahil dito ako nagpabaling-baling habang hinihintay ang kanyang pagbabalik. Niyakap ko ang kanyang unan. Inamoy ito at tila naglagay ito ng kapanatagan sa aking loob. Uuwi rin si Troy. Uuwi siya. Alam ko yon at ramdam ko yon. Maayos naming dalawa ito at pangako sa pagbabalik niya sa gabing iyon ay aayusin namin ang gusot naming pareho. Pero hindi. Hindi nangyari yon. Sumikat na ang mapulang araw pero wala pa rin ito sa aking tabi. Hindi ako bumangon sa kama at hinihintay ko pa rin siya. Umaasa na babalik pa rin siya at umaasa na magbubukas pa ang pintuan ng aming kwarto at iluluwa siya pero hindi nangyari yon. Hindi ito nangyari dahil kumaway na pababa ang haring araw at ang negrong gabi na ang ngumiti sa akin pero wala pa rin siya sa aking tabi. Umiyak. Muli na naman akong umiyak. Wala pa rin siya sa aking tabi para ayusin ang gusot namin. Ang tanging gusot lamang na naayos ko ng gabing iyon ay ang kobre kamang halos mabasa na dahil sa aking mga luha. Muli na namang kumaway ang umaga. Panibagong araw na naman pero wala pa rin ang aking asawa. Troy, nasaan ka na ba? Babalik ka pa ba? 1, 2, 3 araw pero wala pa rin ito. 1, 2, 3 linggo ang nakalipas pero hindi pa rin nakikita ang anino nito. 1, 2, 3 buwan na ay wala pa rin siya. Wala na siya. Wala na siya. Pabaling-baling sa kama, yan ang ginagawa ko. Ilang taon na pala akong pabaling-baling sa kama na tila wala ng katapusan ang kikipaglaban ko sa gabi para hayaan na ako nitong makapagpahinga ng mahimbing. Pabaling-baling sa kama, tanda ng pagod na ang aking diwa pero ang aking katawan ay ayaw pa ring makisama. Suko na ako. Bumangon ako at umupo sa gilid ng aking kama. Muling pinagbasdan papadudot ang parte ng kanyang dating inuukupa sa aking kama. Napabuntong hininga ako at tumayo bago pa ako mapaso ng lungkot sa nararamdaman ko. Tutungo na ako sa kusina para doon na magpalipas ng oras pero nang akma na akong tatayo para lumabas ng aking kwarto ay natabi ko ang bedside lamp. Nahulog ito at gumulong sa ilalim ng aking kama. Lumuhod ako para sikaping abutin yon pero iba ang nadampot ko. Nadampot ko ang isang malaking envelope. Huli na para bawiin ko ang kamay ko sa pagkakahawak dito. Matagal ko ring iniwasang makita o madampian man lang ng palad ito pero ngayon ay wala na akong takas. Kinuha ko yon at siguro naman ay oras na rin para muli kong buksan ito. Dahan-dahan akong umupo sa sahig habang tinatanggal ang selyo. Nanginginig ang aking mga kamay, nanginginig hanggang sa sumabay na ang aking katawan. Bago ko pa man tuluyang mailabas ang laman nito, ay napaiyak na ako. Umiiyak ng umiiyak. Walang tigil muli sa pag-iyak. Niyakap ko yun at niyakap na tila natatakot akong makalkal muli ang nakasulat dito. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Kailan pa? Kailan pa ako magiging matapang para harapin ang nakalagay dito? Kailan pa ako magiging duwag na tignan ang huling mga larawan ni Troy? Bago ito hilahin ng Diyos, papalayo sa akin. Nagbaril sa ulo si Troy, ilang taon na ang nakakalipas. Kaya pala hindi ito umuwi matapos ang huli naming alitan. Kaya pala wala na akong asawa na nakakatabi sa kama. Nagbaril sa ulo si Troy, iyon ang sinabi ng mga pulis sa akin matapos ang ilang buwang hindi nito pag-uwi sa akin. Natagpuan ang kanyang katawan sa likuran ng simbahan kung saan siya madalas na madatna ng taong nag-imbestiga sa kanya. 3 buwan itong pag-alagala sa kung saan-saan bago nito tuluyang kinitil ang kanyang buhay. Nagbaril sa ulo si Troy, isang bagay na hindi ko maintindihan. Wala itong iniwang kahit na ano.
Wala itong pinahiwatig na kahit na ano para gawin ang mga bagay na yon sa kanyang sarili. Nagbaril sa ulo si Troy at hindi ko alam kung bakit. Hindi namin alam lahat kung bakit. Maski ang mga magulang niya at mga kapatid ay hindi alam ang totoong dahilan. Ilang buwan naming inalam kung ano ang dahilan ng pagkitil ng kanyang buhay pero wala kaming napala. Malinis na malinis niyang tinago ang mga dahilan ng pagkitil ng kanyang buhay. Tanging ang simbahang kanyang naging huling kanlungan ang nakakaalam ng sekreto ng kanyang pagpapakamatay. Ang simbahang matagal kong iniwasan dahil sa inggit. Oo, inggit. Nainggit ako dahil sa simbahang ito siya lumapit sa mga panahong gulong-gulo siya sa kanyang sarili. Andito naman ako para tulungan siya pero mas pinili niyang magkubli sa apat na dingding ng simbahang ito. Nagbaril sa ulo si Troy, ilang taon na ang nakakalipas. Masakit ang kanyang pagkawala pero mas masakit ang katotohanang wala kaming nagawa para malaman ang katotohanan sa likuran ng kanyang ginawa. Hanggang kailan maglalaro ang imahe nito sa aking isipan? Hanggang kailan maglalaro ang mga katanungang alam kong hindi mabibigyan ng kasagutan? Ngayong alam niyo na ang dahilan kung bakit pabaling-baling ako sa kama. Ngayong alam niyo na ang dahilan kung hindi ako mahila ng tulog. Ngayong alam niyo na ang dahilan kung bakit ilang taon na ring hindi nahihigaan ang kabilang parte ng aking kama. Si Troy ang dahilan ng lahat ng ito. Si Troy na hanggang sa ngayon ay hindi ako pinapatulog, kakaisip sa kanya. Kakaisip sa amin, kakaisip sa nagdaang relasyong naming dalawa. Gabi-gabi ay natatakot akong matulog. Natatakot na baka sa aking panaginip ay dalawin ako ni Troy at muli nitong ipaalala sa akin ang minsang pagmamahala namin. Ayokong mapanaginipan pa siya, hindi dahil ayokong makita siya, kundi dahil natatakot akong magising at maramdamang wala na pala talaga siya sa aking piling. Hirap, lungkot at sakit, ito na lamang ang tanging nararamdaman ko sa pagdaan ng panahon. Paulit-ulit na kinukurot ng mga salitang ito ang puso kong gusto nang makalimot. Troy, bakit mo nagawang talikuran kami? Bakit mo nagawang piliin at taguan ng permanente ang iyong mga problema na sana kung nasabi mo lang sa amin ay nagawan pa namin ang paraan? Troy, ang hirap na kasi, ang sakit na kasi. Hanggang ngayon ay mahal na mahal kita at nangungulila ako sa iyo. Sa mga ala-ala mo. Troy, mahal ko. Hanggang ngayon ay walang nakakaukupa sa puso ko sa iyo. Troy, mahal ko, hanggang ngayon ay bakante pa rin ang parte ng kamang hinihigaan mo. Hindi ko pa kayang magpaalam sa iyo. Hindi ko pa kayang magpaalam sa lahat ng ala-ala mo. Pero masakit. Hindi ko na kayang pasakitin pa ang ulo ko kakaisip ng dahilan ng pagpapaalam mo sa amin ng biglaan. Troy, ang sakit na ng puso ko na hanggang ngayon ay umaasa na balang araw ay malalaman ko ang dahilan sa iyong paglisan. Ang sakit ng tignan ng parte ng iyong kamang blanko. Kupas na ang amoy at wala ka na. Wala ka na dating nakakasama ko hanggang sa pagbangon sa umaga. Gising ako lagi, mahal ko. Ilang taon na. Gising ako lagi, mahal ko, at hindi ako makatulog dahil sa mga ala-ala mo. Habang iniisip ka, habang inaalam kung maayos ka ba. Gising na gising ako, mahal ko, at kahit nakahiga ako sa kamang ito ay gising na gising ako sa katotohanang hindi ko na maibabalik pa ang panahon na magkasama tayo. At yakap ka, kasama ka sa piling ko. Isang araw, nagising ka kabarangay na wala na ang dating nakakasama mo sa kamang pinili mong tulugan. Isang araw kabarangay ay nagising ka na lang na may bakas pa ng luha sa iyong mga mata mula pa noong nakaraang gabi. Isang araw kabarangay ay sinubukan mong haplusin ang bakanting parte ng iyong kama. Wala na nga ang taong minsan ay dito'y nakahiga. Isang araw kabarangay, isang araw ba ay makakasanayan mo na matulog na mag-isa sa kamang pangdalawahan? Isang araw kabarangay, isang araw ba ay makakaya mo na
na bumaling sa bakanting parte ng kama at yakapin ang katotohanang mag-isa ka na lang. Kailan ka barangay? Kailan nga ba ang isang araw na yun? Darating pa ba yun? O baka tulad ni Vina ay mukhang malabo na. Oras na yata ka barangay. Oras na para bumangon ka sa malungkot na kama. Oras na yata ka barangay para sa pagkakataong ito ka barangay ay oras na para ayusin mo ang gusot ng kobre kama na minsan ang iniwan ng taong umuko pa dyan. Oras na ata ka barangay para itiklop ang kumot na minsan ang ginamit niya. Bakas pa ang amoy, bakas pa ang init. Oras na. Oras na para gawin yan, ngayon na. Ako si Papa Dudut, suportado kita sa pagbangon mong muli sa iyong kama. Ang liham kasaysayan na pinadala ng kabarangay natin na si Vina ay isinulat po para sa radyo ng kapuso nating si Gremaline Umali aka Lady Gracia ng Barangay FM Baguio. Ang ating theme song naman na Alaala 2016 version ay inawit ni Joe Peril at JB Ramos sa patnubay ni Maestro Jamie Horado. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.